Hello? Magandang umaga po. Magandang umaga po sa bawat isa. Naririnig po ba ako? Paumanhin po, ako po medyo nahuli. Malinaw po ba? Pagpalang umaga po. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Ako po ang inyong kamanggagawa, si Pastora Jeline po ng Door of Faith, Dubai, na ngayon po ay nasa Pilipinas. Pagpalang umaga, Sis Melly, Sis Elsa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, mukhang marami naman na po tayo. Awitan po muna natin ang Panginoon ng Pusong Dalisay. Maaring may delay, but alam ko na ang Panginoon po ay kasama natin. Awitan po natin siya. Hallelujah. Good morning. Aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Praise your name, O Lord. Pusong dalisay. Awitan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang,
Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na ginising mo kami, Panginoon, na may masiglang pangangatawan. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin upang ipaglingkod namin sa inyo, O Diyos. Lord, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na ngayong umagang ito ay magampanan po namin ang aming devotion at kami, Panginoon, ay makipag-ugnayan muna sa inyo bago pa ang anong paggawain sa aming mga buhay. Lord, we pray, O God, yung mga kasama namin online at mga manunood pa nito ay mapagpala, O God, sa pag-aaral na ito. Pakalinisin niyo, Panginoon, ang aming mga puso. Tulad ng pusong dalisay, Panginoon, na sasamba sa inyo ngayong araw na ito. O Diyos, kayo po, Panginoon, na maparangalan. I pray, Panginoon, dun sa mga nag-message na as this early, ang pagpapala mo sa kanila, kagalingan mo sa kanila, O Lord, lalo na yung nag-birthday. Lord, salamat sa kaarawan na pinagkaloob mo sa kanya. Lord, I pray for each and every one na nakikinig na mabless, Panginoon, ng iyong pag-aaral at iyong mga salita ngayong umagang ito. Kayo po, Panginoon, ang parangalan, higit sa lahat. Kayo po, Panginoon, ang mapapurihan at maitanghal sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umagang muli sa bawat isa. Sige po. Basa po tayo ng banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 7. Mateo 7. Yan po. 7:24 to 29. Sabi po. Kaya nga, inuulit ko po, baka hindi kayo makasunod, Matthew 7:24 to 29. Kaya nga, ang sino mang nakikinig at sumusunod sa akin sinasabi, ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba. Dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Yes po, yan po yung ating verse. Pundasyon. 26. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay na ito, nagiba, lubusang nawasak. Sa verse 28 po, pagkatapos ipinangaral ni Jesus sa mga bagay na ito na mangha ang mga tao, dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Alam ho ninyo, kung kayo lumaki sa Sunday school, alam niyo ba yung awit na with Christ in my vessel, I can smile at the storm, di ba? May Tagalog po niyan. Kung siya'y nasa akin, may ngiti ring dalhin. Tama. Angkin, yeah. Kahit bagyo ay dumating, di ba? Alam ho ninyo kung ating pong pananampalataya ay nakasanig sa isang matibay na pundasyon. Amen, Sister Emiliana. Kahit ano pa yung mararanasan nating mga bagyo sa buhay, hindi po tayo madadala ng ating mga emosyon, hindi po tayo yung agad ay mawawasak, agad ay naging spiritually weak, bagkos gagamitin yan para sa ating kalakasan. Di ba po? Ang tunay na matibay na sitwasyon ay makakayanan ang kahit anong unos sa buhay. Pagkakasakit man yan. Yan, singit ko na rin po. Alam mo ninyo, yung aking kapatid ay na-hospitalized for a week. Diyan po sa Amang Rodriguez. Uso po ngayon yung leptospirosis. Pero he was tested negative. Kaya lang lahat ng symptoms ay nasa kanya. Yung pagkakalagnat, yung ubo, yung pong
panginginig. Lahat po ng yan. So, the doctor still told him, kung alam ho ninyo na ang solusyon ngayon ng mga na victim ng leptospirosis ay agad na po nilang binubutas for dialysis. So, my brother, naka-line up na po siya for at least 2-3 times para doon. But every now and then, for dialysis, nagbubutasan siya. Pinagpipray po talaga namin, Lord, wag niyo namang i-allow na magkaroon siya ng ganong situation dahil nga, yung connotation po na kapag nabutas, lagi mo nang gagawin. Salamat po sa Panginoon, every time po siya ay nakapila, inaabutan po siya ng cut-off. Hindi na bukas na uli. Until po, maniwala po kayo, naka-recover po yung kapatid ko, gumanda yung kanyang creatinine, hallelujah, na napakataas, kaya po siya naka-qualify na i-dialysis. Pangalawa po, bumaba na rin po yung kanyang sugar at hindi rin po siya na high blood. Napakabuti po ng Panginoon. Nakauwi na po siya last Monday, glory to God, at hindi po siya na dialysis. Laking katuwaan po at malaking pasasalamat po sa Panginoon. But in between those days, kailangan pong manalangin at kailangan pong maging matatag ang pananampalataya. Yes, Sis Christy, kailangan maging matatag. Opo, kailangan po talagang hindi pagdudahan ang Panginoon at ang kanyang kabutihan at ang kanyang mga pangako sa banal na kasulatan. Paano daw ba ibinibuild ang rock solid na pagpili ng ating pananampalataya? Unang-una, ang patuloy na pagbabasa ng Biblia at hindi lang po pagbabasa kundi pagsunod sa word, pagsunod sa kung ano yung sinuturo ng Panginoon. Kung mababalikan po natin ang story ni Noah, yun po ay solid rock na pagsunod sa Panginoon. Why? Hindi pa po kasi sila nakakaranas ng ulan. Pero, kahit wala pang naging ulan ever, magpapagawa ang Diyos sa kanya ng barko na doon pa sa tuktok ng bundok. Kahit ho ngayon, kung merong isang taong mag-build ng isang barko at sisimulan niya yun sa bundok, napakahirap po talaga. It was such a solid rock faith para gawin mo at sundin mo. Amen po ba? Para talagang hindi mo pansinin ang mga sasabihin ng tao at susundin mo kung ano yung sinasabi ng Biblia sa atin. Kahit kung sabihin nila, walang sawa ang taong itong kasisimba. Nag-Bible study na, nag-prayer meeting na, nagpa-fasting na. Hayaan po natin sila. Ang mahalaga, sinusunod po natin kung ano ang nasa banal na kasulatan. Katulad po ng regular at dapat po nating pagsimba at pag-ukol ng ating buhay at panahon. At hindi lang buhay at panahon, pananalapi. Marami po dyan manghihinayang pag magpinag-uusapan ay tithes. Diba? Pero bilang tayo po ay mga mananampalataya ng Panginoon, pinananampalatayanan po natin na yung natitira sa atin ay sapat at isusustain po tayo ng Lord. At gagamitin po natin yung para sa atin at isosole natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Amen. Pangalawa po, hindi nakikita visible eye. It's not a visible strength. Kalakasan. Ang pundasyon po na bato, katulad ng binanggit ng ating Panginoong Hesukristo dito, ay sa ilalim po niyan, I'm sure nakakita na kayo ng building na tinatayo, foundation. Ang foundation nun is talagang purong bato. Bakit po kailangan ganon? Sabi nung kanta, gumuhong, kastilyong, buhangin. Tama, naisip ko kasi yung kanta. Aanhin mo yung kastilyo, pero it is made of buhangin. Di ba? Pag sa sand castle. Kahit gaano kaganda yon, kahit gaano kalaki, pagdating daw ng hangin, ito daw ay magigiba at tuluyang mawawasak.
Yun mismo ang binigay na illustration ng ating Panginoon. Sa Israel po, ang kanilang bahay doon ay parang mga adobe. Para pong mga talagang pinatibay ng batong-bato at pinatibay pa po ng clay, mud clay. Ganun ho yung kanilang style. Kaya po, kung makakarating po kayo doon, ang mga bahay po doon, keluluma pero ketitibay. Hindi po sila yung katulad sa atin na mga buha-buhangin ang ginagamit sa building. Ngayon man, siguro sa modernong pamumuhay for mas madali, kasi mas mahirap nga naman yung pagkwari. Pero noon po, ang mga bahay po nila ngayon ay mga century old, mga tag 100 years nang nakatayo. Ganun po katibay. At yun mismo ang ginamit na illustration ng Panginoon para maintindihan ng mga nakikinig sa Kanya na kung ganong klaseng katibay yung ating itinayong bahay, kung ganong klaseng katibay ang pundasyon ng ating pananampalataya, tumitibay ang ating pananampalataya dahil sa number 3. Number 3, nakaranas ito ng maraming pagsubok. Amen po ba? Titibay ba yung pananampalataya natin kung ang ating pamumuhay ay hindi nakakaranas ng pagsubok? Nagkakaroon po tayo ng pagsubok na talagang minsan ay yayanig sa ating pananampalataya. Katulad ng pagkawala ng mahal sa buhay, katulad ng pagkawala ng trabaho. Yan, yung mga necessities natin, hindi available. Minsan daw po ay nagkaroon ng pag-aaral dun po sa mga daga. Yan. Minsan daw po nilagay sila sa tubig at hinayaan silang lumangoy na lumangoy. In 15 minutes, yung pong mga daga na yan ay halos malulunod na at mamamatay. So yung kanilang experiment ay hinanguna nila yung mga daga at nirevive po nila at nabuhay muli. Nung ibalik po sila doon sa trial, doon uli sa tubig, where they have no way, they will drown, they will die. Alam ho ninyo, doon sa una nilang karanasan na 15 minutes lang sila nakakaya po nila for 60 minutes or 1 hour na nandun at lumalangoy. Ano po ibig sabihin nun? Mga kapatid, the more na nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, the more we are stronger in the Lord. 'Di ba? Yung hampas ng mga pagsubok ng buhay, lalo po tayong nagiging malakas sa Panginoon. Pero, dun nga po nagkakaiba. Kapag ka po ang pananampalataya, at katulad dito, ay kastilyong buhangin, ano po mangyayari sa pananampalataya? Nariyan po yung tumatalikod na sa Panginoon, tumatalikod sa pananampalataya, tumatalikod na sa mga gawain, nagwi-withdraw na sa, ayoko na munang mag-ano ngayon, ayoko munang ako ang manalangin, ayoko munang dumalo sa Bible study, ako ay may pinagdadaanan. Daanan nyo lang mga kapatid, dapat po malampasan. Yung po yung tamang pundasyon ng isang Kristiyano, malalampasan niya. Amen. Tama po. Malalampasan niya yung mga ganong pagsubok sa buhay. Hindi po ito dapat maging dahilan para lumayo, humiwalay sa Panginoon. Dapat po itong maging way lamang para tayo ay lalong lumapit sa ating Panginoon. So, nagiging solid po ang ating foundation sa pamagitan ng pagsunod. Yung ating invisible strength ay nagpapatuloy habang tayo ay sumusunod sa Panginoon. At higit po sa lahat, tumitibay po tayo dahil tayo po ay nakakaranas ng bagyo at unos, pero tayo po ay nananatili. At hindi po tayo nagpapadala sa tukso ng kaaway na tumalikod sa ating pananampalataya. Sabi po dito sa verse 28, bakit daw po ang ating Panginoon ay may authority when He talks? Katulad po ng ganitong pagkakataon na ibinigay niya during sa Sermon in the Mount. Sabi po sa verse 29, at panghawakan po natin to, dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang tagapagturo ng kautusan. Si Jesus po, nung siya po ay nagtuturo, ang sinasabi niya ay, but I say unto you,
Ngunit ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga tagapagturo po ng kautusan lamang ay magsasabi ng ganito. Ang sabi ni Moises, ang sabi ni Isaiah, ang sabi ni Ezekiel, ang sabi ni Haring David, ang sabi ni Solomon. Pero ang Panginoong Jesus po, bakit po siya a person of authority nung siya po ay nandirito? Sapagkat ang kino-quote po niya ay ang salita ng Diyos at siya po higit sa lahat ay ang Diyos. Kaya po tayo mga kapatid, as we read the Bible, let's hear it as God Himself is talking to us. Sinasabi niya sa atin ngayon, ang ating pananampalataya, isandig natin sa matibay na pundasyon. Piliin po natin na tayo po ay magkaroon ng, hindi ko po sasabihin kakaiba sapagkat talaga pong yun ay a solid faith. Diba? Be still in our faith. Sabi ni Sis Evelyn, tama po yun. Be still. Diba po? Nasa ating pong pakikipag-ugnayan sa Panginoon at pananatili with the conviction of the Holy Spirit and prayer. Talaga po. Na tayo po ay hindi malayo sa ating pananampalataya, na tayo po ay hindi umurong sa pananampalataya natin sa Panginoon. Pagkos ay magpapatuloy. Diba? Diyan si Sister Karen favorite niya, magpatuloy, Kristiyanong kawal. Naku, paborito rin ng tatay ko yun. Sa digma ay wag humumpay. Yan. Ganyan po tayo. At ang iiwan ko po sa inyo, kapag ka po tayo ay may malalim na pundasyon, hindi lamang po tayo ay magiging matibay Alam ho ninyo, isang pinakamatinding gantimpala, kung malalim ang ating pundasyon at kilalang kilala natin ng Panginoon, makikita natin siya ng mukhaan. Gusto nating makita ang Panginoon ng mukhaan. Amen? Makita natin siya at sasabihin niya sa atin, welcome, tapat na alipin. Amen. Magpapatuloy po tayo sa Panginoon dahil dyan. Magpapatuloy po tayo sa Panginoon sapagkat hindi natin nanaisin na tayo ay maiwan sa rapture. Ngayon, manood ka ng usong-uso na naman yung mga rapture story. At salamat sa Panginoon. Ang mga sa social media as they share, habang nag-share ng mga ganyan tungkol sa pagdating ng Panginoon, alalahanin po natin, anumang oras ay darating ang ating Panginoon. Are we in the solid rock? Or are we building a sandcastle? Diba? Amen mga kapatid. Isipin po natin at ipag-pray po natin at naisin po natin with the Holy Spirit na makapagpatuloy tayo hanggang sa dumating ang Panginoon at makasama po tayo doon sa kaharian ng langit. Hindi ko na po sasabihin na hindi natin gugustuhin syempre sa impyerno. Alam po natin yan. Pero higit po sa lahat, ay naisin po natin na makikita na natin ang ating Panginoon. Na alam ko, sa solid rock faith natin, yes, Sister Luz Biminda, sa solid rock faith natin, mananatili po ang bawat isa. At pagpalain po ng Panginoon ang ating panalangin yan na makapanatili tayo hanggang siya'y bumalik at manatili tayong maging malakas at matatag sa gitna ng napakarami nating unos sa buhay. Sapagkat ang buhay na to'y maigsi, di ba? Panatilihin po natin tayo'y nakapaglilingkod. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyong lahat. O Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan. Lord, salamat sa reminder na ito na kami, Panginoon, ay manatili in our strong faith in you and in your word, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa reminder that we are building a solid rock faith at hindi sandcastle lamang, O God. Lord, panatilihin niyo, Panginoon, na sa gitna ng mga pagsubok na mararanasan at nararanasan ng iyong mga anak, ay mananatili kaming naglilingkod. Pipiliin namin, Panginoon, ang magtapat sa inyo, na ang aming pamumuhay, Panginoon, ay maging glory sa inyong harapan, Panginoon. Isang mabangong samyong pamumuhay, O God, na tatanggapin nyo sa kalangitan. O Diyos, ang bawat isa sa amin, O God, ay nagmamanikluhod, Panginoon,
na ituro nyo sa amin, O God, kung meron man kami, Panginoon, na mga ways, Panginoon, na hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo. Lord, palitan nyo ito, Panginoon, ng mga hakbangin, mga goals, Panginoon, na magbibigay ng karangalan sa inyong pangalan. And Lord, I pray unto you, kung sino man sa mga kapatiran namin, Panginoon, that at this moment in time, habang nakikinig, habang nanunood, ay nakakaranas ng mga pagdududa, nagkakaroon, Panginoon, ng panghihina spiritually. I pray in Jesus' name, palakasin kayo ng Panginoon. I pray in Jesus' name na maranasan ninyo ang pakikipisan ng banal na Espiritu at mararanasan, Panginoon, nila ang inyong pagsagot sa kanilang mga panalangin. O Diyos, magpagaling kayo ng mga may sakit, O God. Lord, I pray na mag-provide kayo dun sa mga nangangailangan, O God. It may be financial, it may be spiritual, O God. Lord, I pray, yung mga taong nag-aas sa inyo ng confirmation, Panginoon, Lord, whether they will leave their job and serve you full-time, Lord. Those who are praying na magpag-Bible school sila, Lord, give them your confirmation for them to serve you more. Lord, salamat po, Panginoon. Even, O Lord, yung mga taong nananalangin sa inyo, Panginoon, ng mga para sa kanilang mga anak, mga kasigulot, or misunderstanding within family. Lord, kayo po ang mag-aayos nito, O God. Lord, I pray unto you, sino man, Panginoon, na nakakaranas ng mga sakit sa kanilang katawan, magpagaling po kayo, Panginoon. Lord, kayo po ang aming dakilang manggagamot. I even come to you, O God, para sa mga tao, Panginoon, mga anak mong naghahanap ng trabaho. Lord, you can open the floodgates of heaven for them. Lord, i-direct niyo po sila, O God. Lord, I even pray for the people, Panginoon, na especially needing, Panginoon, ang refreshment na nanggagaling sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng inyong presence. Lord, let them feel. Lord, let the Holy Spirit visit them, O God. Lord, let their cup overflow, Panginoon. Lord, those who require feeling from you, Lord, pakapunuin niyo po sila at mag-uumapaw, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa paalaalang ito that we need na lalo namin palakasin ang aming pananampalataya because these times, Panginoon, ay napakaraming pagsubok na nararanasan. Ngunit ikaw, Panginoon, ang aming solid rock. Ikaw, Panginoon, ang aming sinasandigan. Ikaw po ang rock of our salvation, O God. Wala nang hihigit pa, ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan nyo. Maraming salamat sa kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat sa pananampalatayang patuloy nyong pinalalago. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Hello, Sis Merly. Hi again. Ansley, hello po. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagtatrabaho, kung ano man ang gampanin ng bawat isa. Yes, Sis Luz. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita ngayong umagang ito. To God be the glory. Yeah, amen. Opo. Ang dami pa po. Ituon po natin na ating paningin sa mga bagay na di nakikita. Tama po yun. Yung invisible. God bless po. Pastora Nang. Pastora Never. Hi, good morning. Blessed morning po. Ang dami pa po. Salamat po, mga kapatid. God bless everyone. Brother Lino, Sis Cherry. God bless po. God bless po. Sister Karen, I miss everyone there. God bless po. Hala, ang dami niyo pa po. God bless po. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Sister Mila, God bless.